Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Richard Hilasio. Tayo manalangin mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa Jesus, magandang gabi sa iyo, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng beloved pastor with Estado Almeida, the end-time prophet of our loving God, mahal na Panginoon. Maraming salamat mula umpisa na aming banal gawain hanggang matapos, mahal na Panginoon. Paglangis mo sa bawat bahagi na aming banal gawain. Pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu, nagbibigay galak sa aming mga puso. Bago ang lahat, patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Linisin mo aming mga puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo na yung dugo na mau sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Daluya mong pagpapalang espiritual ang malabi na iyong balingkod na maunawaan ng aming mabalabid kapatiran, ng aming mga live webcast viewers sa gabing ito, mahal na Panginoon. Buksan mo pang unawa nila, mahal na Panginoon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan cast out, be bound to hell, be there forever and ever. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo makaupo, mga minamahal. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at the whole Almeida family. At hindi natin malilimutan ang mga ginintuang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida sa ating mga live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga OFW na palagi nakaantabay sa atin, mga minamahal. Magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved na mga kapatiran, mga minamahal na mainit, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maligaya ba tayo, mga minamahal? Talagang dapat masaya tayo dahil nadadama natin ang presensya ng Diyos, mga minamahal. At binigyan tayo ng magandang panahon ng ating mahal na Panginoon para atin siyang maluwalhati, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, hindi tayo magtagal dahil ang oras talagang napakabilis. Mga minamahal, pag-aralan natin salita ng Diyos. Isulat ninyo mga talata, mga minamahal, mga bersikulo para pagdating sa bahay, pwede nyong basahin, mga minamahal. Ang ating pamagat, mga minamahal, ay manatiling matibay sa pananampalataya. Kailangan ang bawat isa, mga minamahal, may maging manatiling matibay sa ating pananampalataya. Kaya kung minsan, pag dumating ang pagsubok, minsan, mga minamahal, nanghihina tayo sa ating paglilingkod. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi pa dito sa aklat, mga minamahal, ating basahin ang unang talata sa unang Korinto, ang kabanatay 16, ang talatay 13, ating mo nang basahin. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatay 16, talatay 13. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mga pagkalalaki, kayo'y mga pakalakas. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, dahil sa kapanahunan, mga minamahal, minsan talaga nalalaman, mga minamahal, ng propeta ng Diyos, na ang mga Kristiyano, dumarating talaga yung kahinaan. Talaga, lalo pag dumating ang mga pagsubok. Kaya isinulatan niya, mga minamahal, ang mga kapatiran, at sinabi niya doon, mga minamahal, sabi pa rito, ang sabi niya ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga minamahal, mga kapatid sa taga-Korinto, dahil alam niyang hindi siya makakapunta doon, mga minamahal. Ngunit sa atin, katulad sa atin, palaging bilin ng ating beloved pastor, tayo manatiling matibay sa ating panampalataya, magpakalakas tayo sa ating paglilingkod. Yun ang bilin palagi, mga minamahal. Ganon din ang bilin ni Apostol Pablo. Yung mga propeta ng Diyos, mga minamahal, ganon ang bilin nila, mga minamahal, dahil alam nila, mga minamahal, na ang kaaway natin, mga minamahal, palaging nakabantay sa atin, mga minamahal, upang tayo'y mawalay sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi nga rito, mga minamahal, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y managpakalakas. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Manag-ingat daw tayo, mga minamahal. Lalo na sa panahon ngayon, mga minamahal, pabigla-bigla lang itong mga lumarating na mga dilubyo, mga minamahal, mga sakuna. Malalala natin, mga minamahal, yung nakaraang araw, yung lindol, mga minamahal, sa dako ng Turkey at Syria, mga minamahal, 7.8, mga minamahal. Ngunit ang prediction natin, beloved pastor, noon pang pinangaral, mga pastor, pag dumating yung intensity 11, 10, mga minamahal, 10 to 11, mga minamahal,
Maraming building maguguho, mga minamahal. Ngunit ikaw nakakilala sa Diyos na natiling matibay sa iyong pananampalataya, iingatan ka na mahal na Panginoon. Kaya ang gusto ng mahal na pastor, gusto ng mahal na Panginoon, sa atin man manatili tayong matibay sa ating pananampalataya. Dumating man ang pagsubok, mga minamahal. Dahil alam ng mga propeta, mga minamahal, ipinahiwatig na ng mahal na Panginoon sa kanila. Katulad ni Apostol Pablo. Sabi niya, manag-ingat tayo. Magpalakas, magpatibay tayo sa ating pananampalataya. Minsan nga, mga minamahal, pag dumating sa atin ang pagsubok, minsan ang iba, pag wala lang bigas yung lalagyan, mga minamahal, ng kanilang lalagyan ng bigas, mga minamahal, nagtatampo na kaagad. Ganun lang, kakunti lang, mga minamahal, magtatampo na kaagad. Bakit walang panalangin? Bakit ang tagal nating naglilingkod tayo sa Diyos? Bakit ganito ang hirap ng buhay? Makapag-question, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Pero sabi ng mahal na Panginoon, manag-ingat kayo at managpatibay kayo sa iyong pananampalataya. Magpakalalaki kayo at magpalakas kayo sa mahal na Panginoon. Dapat magpalakas pala tayo, mga minamahal, sa ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Anong dapat gawin? Sundin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Kaya makita mo sila, mga minamahal, sa ibang bansa, ang daming nangamatay, mga minamahal. Itong building, yung bumagsak, mga minamahal, ang daming nangamatay. Nung nabasa ko, mga mahal, halos 3,700 ba yun, mga minamahal? Correct me if I'm wrong, mga minamahal, kung nagkamali man ko. Pero yun ang nakalagay, mga minamahal. Ang dami. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, ng ating beloved pastor, dumating mga masakuna ng ganon, mga minamahal, ikaw na nakakilala sa Diyos, na natiling matibay yung pananampalataya sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, tumingala ka lang sa langit, itaas mo yung kamay, andyan yung pag-iingat na mahal na Panginoon. Dahil bakit, mga minamahal? Dumating man ang pagsubok, alam mo, mga minamahal, bago mo nakilala ang Diyos. Dahil dati, lugmo ka sa kahirapan. Lugmo ka sa iyong bisyo, mga minamahal. At lalo na sa karamdaman. Ang iba hindi makatayo, mga minamahal. Ang iba tinaningan na kanilang buhay. Ngunit kung nakilala nila ang pananampalatayang ito, yung Jesus Miracle Crusade International Ministry, na pinangunahan ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, nagkaroon kagalingan ang kanilang karamdaman. Dahil ganoon ang Diyos ang nating nakilala, mga minamahal, na ipinakilala sa atin nating beloved pastor. Dahil dati hindi natin alam anong pananampalataya. Dahil yung ating kinagis ng pananampalataya, iba kaysa na ating natutunan ngayon, mga minamahal. Dahil katulad ko na dati, mga minamahal, ang pananampalataya ko, mga minamahal, iba talaga. Dahil bago ako pumasok sa simbahan, ako'y lasing at bangag, mga minamahal, sa shabu. Lalabas naman ako, maya-maya lalabas. Diretso yung sabungan. Pero nung nakilala ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dito, iba pala. Pag natutunan mo ang pananampalataya sa tunay na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga Diyos na Espiritu, mga minamahal, magugulat ka, babaguhin ang iyong buhay. Pagalingan ang iyong karamdaman. Ang gusto ko lang dati, mabago aking buhay, mga minamahal. Ngunit may karamdaman ako, mga minamahal. Sakit sa baga at saka yung hernia. Sabi pa nga ng doktor, nung nagpa-check up ako, ready for operation, maghanda ka ng 50,000 o operahan. Ngunit nung nakilala ko ang mahal na Panginoon, dito pinagaling, libre, walang bayad. Ganon yung Diyos natin, mga minamahal, pag nagkaroon ka ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kaya yung ating pananampalataya, kailangan daw panghawakan natin, mga minamahal. Manatili tayong matibay sa pananampalataya. Dahil pag darating ang araw, mga minamahal, talagang dumating talaga yung pagsubok. Dahil ayaw talaga ng kaaway, mga minamahal, ng dyablo, na tayo, mga minamahal, mapunta sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ayaw niya, mga minamahal. Ang gusto niya, mahila tayo, mga minamahal, doon sa dagat-dagatang apoy. Dahil alam niya, mga minamahal, pag tayo may mawala, tayo kukunin ng mahal na Panginoon, yung ating kaluluwa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Satanas malulungkot. Ngunit, mga minamahal, mapalad tayo. Dahil itong pananampalataya na ituro sa atin, mga minamahal, matibay na pananampalataya. Walang urungan to, walang atrasan, mga minamahal. Bakit? Dahil dito, pag may problema ka, may karamdaman ka, tatawag ka lang sa mahal na Panginoon. Simple lang yung turo ng mga pastor. Magkaroon ka ng karamdaman, magkaroon ka ng pagsubok, wala sa ibang itinuro, mga minamahal, sa atin, tumakbo ka ng fasting house. Pastoral, tumakbo ka, mag-fasting ka, mag-ayuno ka 3 araw, 5 araw. Isang tiyak na bagay, palalakasin, patitibayin ang iyong pananampalataya. Bakit? Yung karamdaman mo, problema mo, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Kaya pinaalala sa atin, mga minamahal, si Apostol Pablo, pinaalala niyo kanyang nasasakupan. Sa atin din ngayon, ang mahal na pastor. Lalo na parating yung ating 48 years na anniversary, mga minamahal, ng ating church.
Mula noong 48 hanggang sa mga oras na ito, yung himala na ginawa ng Diyos, hindi nagbabago. Ganun pa rin. Nagpapagaling siya ng ketong, nagpapagaling siya ng cancer, nagpapagaling siya ng demoposes, mga manginamahal. Nagpapalaya siya ng demoposes. Bakit? Dahil totoo yung Diyos na ating nakilala. Totoo yung Diyos na pinaglingkuran ng mahal na pastor. Walang kalugihan. Kung dumating man sa iyo ng pagsubok, may kahirapan ka man, mga minal, huwag mong tingnan yung kahirapan. Ang titingnan mo, mga minal, paano ka tinuruan ng mahal na Panginoon ng pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya iyon ating panghawakan, mga minamahal. Dahil ang pagsubok, andyan lang yan. Sabi pa nga nila, mga minamahal, lamas ra daw sa atong pagpangalagad ang mga pagsubok na yan. Rikado sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kung walang rikado ang ulam, hindi siya masarap. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, palad tayo dahil may pagsubok. Sabi pa, pag sa mga pagsubok, mga minamahal, natutukan tumawag sa mahal na Panginoon. Dahil minsan ang Kristiyano, pag walang pagsubok, mga minamahal, paisi-isi lang. Ayaw nang tumaas ng kamay, ayaw nang magpuri. Bakit? Marami siyang pagpapala. Dumarating yun, mga minamahal. Ngunit pag ang Kristiyano nasa pagsubok, yung ilulugmok na siya, mga minamahal, ng dyablo, ngunit pag tumawag siya sa mahal na Panginoon, tataas niyang kamay, iiyak, maglulupa siya sa iyak sa mahal na Panginoon, magugulat ka, mga minamahal, tutugunin ka ng mahal na Panginoon. Bakit? Totoo yung Diyos na ating nakilala. Hindi siya nagbabago. Ang atin lang, mga minamahal, kailangan palagi tayong matibay ang ating pananampalataya. Palagi tayong tumawag sa mahal na Panginoon. Kung minsan sabi natin, ayaw ko na. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, siya man, mga minamahal, kahit nandoon na siya malapit sa papatayin, mga minamahal, malapit na siya punta sa ating mahal na Panginoon. Sabi pa niya man, nakipagbaka siya ng mabuting pakibagbaka, ng pananampalataya. Kahit anong hirap na niya naranasan, mga minamahal, kahit nasa bingit siya ng kamatayan, hindi siya umurong, pinanghawakan niya kanyang pananampalataya, na ang Diyos ng kanyang nakilala, mga minamahal, yun ang nagpagaling sa kanyang mata. Yun ang nagpabago sa kanyang buhay. At yun ang humawak sa kanya. Bakit? Yun kasi ang Diyos na nagbibigay ng putong ng buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, 2 Timothy 4:7. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 4, talatay 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ito si Apostol Pablo, malapit na siya, mga minamahal. Malapit na siyang papatayin. Malapit na siya pupugutan ng ulo. Dahil nasa kulungan na siya, mga minamahal. Anong sabi niya? Mga minamahal, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Hindi siya bumitaw, kahit kamatayan, mga hindi siya bumitaw. Bakit? Alam niya, yung pananampalataya niya na kayang pinanghawakan, mga minamahal, yun ang magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan. Ngunit sa atin, mapalad tayo. Dahil hindi man natin nakita ang Diyos, mga minamahal. Hindi natin nakasama ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ng personal. Ngunit naramdaman natin. Dahil pagdating man sa atin ang pagsubok, sa ating pakipagbaka sa sanlibutan ito, mga minamahal, tumawag ka lang sa Diyos, andyan ang kasagutan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Andyan kagad, mga minamahal, ang kasagutan niya. Nag-iingat siya sa atin, mga minamahal. Ang gagawin pa lang natin, tayo makipagbaka ng mabuting pakipagbaka, mga minamahal. Dahil ating pananampalataya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kaaway kasi natin, hindi natin nakikita. Minsan, gagamitin, mga minamahal, kasama natin sa bahay. Para ayaw mo lang maglingkod sa Diyos. Minsan gagamitin, mga minamahal, kapwa mananampalataya. Para ayaw mo pumunta sa banal na gawain. Ganun katuso ang kaaway, mga minamahal. Pero magugulat ka, pag ikay palaging dumadalo, palagi kang pumupunta sa banal na gawain, na-concentrate ka, mga minamahal, nakatingin ka sa mahal na Panginoon, pag nadama mo ang presensya ng Diyos, nawawala yung sama ng loob mo, mga minamahal. Nawawala yung galit. Bakit? Pumasok kasi ang mahal na Panginoon sa iyong puso. Siya na ang mag-aari ng iyong puso, mga minamahal. Siya mag-aari ng iyong buhay. Mawawala. Bakit? Papalitan ng kagalakan ng mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon, may kagalakan. Panatag ka, mga minamahal. Kaya ang gagawin natin, mga minamahal, makipagbaka tayo. Mayroong mga hadlang sa iyo, sasabihin sa iyo, huwag ka nang pumunta ng bahay sambahan. Huwag ka nang magsamba. Dahil wala kang pamasahe. Pwede na nating lakarin, mga minamahal.
Sa panahon ngayon, mga minahal, mayroon namin tayong makakilala, mga kapatira, may sasakyan. Pwede natin sabihin, sis, pwede mo akong daanan dito, wala akong pamasahe. Pag gusto, mga minamahal, may paraan. Pag ayaw, may dahilan, mga minamahal. Ganon ang Kristiyano, mga minamahal. Dahil pwede mong gawin. Wala nang tatanggi sa'yo pag ikaw'y manalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pwede na makatumawag sa pastoral. Dahil ang pastoral, pag sinabi mo, sis, gusto namin sumamba. Susunduin naman kayo, mga minamahal. Basta may open na yung ating sasakyan. Ganon kasi ang Diyos, ang pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin. Hindi tayo papabayaan ng mahal na Panginoon na tayo mawalay yung ating pananampalataya, mga minamahal, humina sa ating paglilingkod. Bakit, mga minamahal? Dahil ang Diyos, mga minamahal, ay makapangyarihan sa lahat. Tutugon sa ating mapanalangin. Sabi ng patutuo ng ating balabid kapatid, mga minamahal. Sa mga aksidente nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, mga minamahal, ngunit iningatan siya ng mahal na Panginoon. Pinagpray lang, mga minamahal. Sa unang panalangin ng mga pastor, pinagaling kanyang apo. Isipin mo yan, mga minamahal. Saan ka makahanap niyan? Siyempre, pag mabali yung kamay, mga minamahal, tatakbo ka ng hospital. Isa lang gagawin ng doktor, semento, mga minamahal. Matagal. Pero sa atin, simple lang. Ipanalangin, sa unang dalangin ng mga pastor, demonyong pilay, lumay ka sa pangalan ni Jesus, gagaling sa pangalan ni Jesus. Libre, walang bayad. Bakit hindi mo patibayin ang iyong pananampalataya, mga minamahal? Hindi ka manatili sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos mo makapangyarihan sa lahat. Ang gagawin natin, mga minamahal, titingnan natin ang mahal na Panginoon. Dahil malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Makita mo yung nangyayari sa sanlibutan ito, mga minamahal. Yung kalamidad, hindi mo malalaman. Lilindol dito, lindol doon, mga minamahal. Pero iya'y nakapredict na sa ating beloved pastor. Darating ang araw, lahat ng bibuilding guguho sa lindol, mga minamahal. Ngunit ang mga anak ng Diyos, iingatan siya ng mahal na Panginoon. Pag dumating ang araw na yun, mga minamahal, simple lang ang gagawin ng anak ng Diyos. Titingala sa langit, tatawag sa mahal na Panginoon, luluhod ka lang, andyan, iingatan ka, mahal na Panginoon. Kukunin ka naman Diyos, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, yung kalaban natin, hindi natin nakikita. Hinahanap niya yung manghihina. Pag nanghihina yung pananampalataya, sa kakasisilain ng diablo, mga minamahal. Ayaw ko muna magsamba. Kasi napapagod yung katawan ko sa trabaho. Una, mga minamahal, okay pa. Sabi, okay lang man. Pangalawa, ganun pa rin, mga minamahal. Yung pala'y udyok ng diablo, pahinain ang iyong katawan. Pero ngunit pag pursige ka, manatili kang matibay yung pananampalataya, dumalo ka, mga minamahal. Dahil dito, pag nadama mo ang presensya ng Diyos, yung kahinaan mo, palalakasin ka ng mahal na Panginoon. Sabi naman ng kasulatan, mga minamahal, ang diablo, tuso. Palagi hinahanap niya yung kahinaan natin. Kaya manatili tayong matibay sa ating pananampalataya. Basahin po natin, mga minamahal, unang Pedro 5:8 hanggang 10. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatay 5, talatay 8 hanggang 10. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leon umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang mapagpatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dito? Sabi pa rito, mga minamahal, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Ito yung mga minamahal. Yung kaaway natin, mga minamahal, hindi natin nakikita. Hahanapin kung saan yung kahinaan mo, mga minamahal. Mawawala lang yung kahinaan natin, mga minamahal, kung tayo palaging dumadalo. Madadama natin ang presensya ng Diyos, palalakasin ka ng mahal na Panginoon. Dahil pag nakita niya, mga minamahal, si brother, ayaw nang dumalo. Pag ayaw nang dumalo, mga minamahal, isa pang iudyok doon, mga minamahal, huwag ka nang magtapat. Kasi hindi na ka nakakadalo, huwag ka nang magtapat. Marami siyang iudyok, mga minamahal. Hanggang pagdating ng araw, hihina yung pananampalataya mo. O kita, pinagpala ka nga kita. Kahit hindi ka dumalo, pinagpala kita. Huwag ka na magtapat. Patuloy ka na.
Kaya minsan may yung pagpapala, mga minamahal, nakakasira din ang pananampalataya. Lalo't pag hindi ka na nakakadalo. Tingnan natin mga minamahal, yung pagpapala na nakakadalo ka mga minamahal, yun kalooban ng Diyos. Bibigyan ka nga ng trabaho, hindi ka naman nakakadalo mga minamahal. Saan yung pananampalataya? Dandahanin, kunin ng kaaway ang iyong pananampalataya. Dahil hindi mo na napakinggan ang mga gawa ng mga gawa ng Diyos. Hindi ka nakakapagpatotoo mga minamahal. Hindi mo na madadama ang presensya ng Diyos. Dahil dito, pag nandito ka sa banal na gawain, nadadama mo ang presensya ng Diyos. At napakinggan mo ang mga patotoo ng ating beloved kapatiran na ang Diyos ay makapangyarihan, nagpapagaling ng karamdaman. Pero pag hindi ka na dumadalo mga minamahal, uudyukan ka, huwag ka na magtapat. Huwag ka na dumalo, pinagpaala pa rin kita. Pagdating ng karamdaman, paalala ng mahal na Panginoon, isa pang udyok sa'yo, huwag kang pumunta ng pastoral. Huwag kang tumawag sa Diyos mo, tumakbo ka ng hospital, may pera ka naman. Ganon mangyayari mga minamahal, tatanggalin ng dyablo ang iyong pananampalataya, dandahan. Ngunit mga minamahal, ang wise na Kristiyano, kahit sa ganong sitwasyon mga minamahal, isa lang maalala niya kung paano siya pinagaling ng mahal na Panginoon. Paano binago ang kanyang buhay. Panghawakan ka ng mahal na Panginoon mga minamahal, isa lang ang gagawin mo, tatakbo ka agad mga minamahal. Saan? Dito sa pastoral, mag-alay ka ng ayuno. Pag nag-ayuno ka mga minamahal, isang tiyak na bagay, ang Diyos ay didinig sa iyong panalangin. Dahil ang mahal na Panginoon napakabait, mga minamahal, banayad sa pagkagalit, mga puspus sa kahabagan. Isa lang gagawin natin. Sa ating paglilingkod mga minamahal, titignan natin mga minamahal, ito bang pagpapala na darating sa akin ay nagmula sa mahal na Panginoon? Kaya minsan mga minamahal, ganun. Ay, pinagpala na ako. Mayroon nagbigay sa akin ng bahay. Inagbigay naman sa iyong bahay, malayo naman sa banal na gawain, hindi ka naman kadalo. Dahil ayaw nang paiwanan yung bahay, mga minamahal. Kahit kumpleto ka paroon, mga minamahal, hindi ka nakakadalo, mawawala ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Aagawin ng kaaway, mga minamahal. Kaya sabi pa nga rito, mga minamahal, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Kaya makikita mo mga yung makakilala mga kapatid natin sa sanlibutan mga minamahal, naranasan nilang hirap. Tayo din na naranasan natin. Pag magkaroon sila ng karamdaman, isa lang tatakbuhan nila hospital. Ngunit mapalad ka. Pag nagkaroon kang karamdaman mga minamahal, luluhod ka lang, tatawag ka sa cellphone, sa mga manggagawa, mga minamahal, sa unang panalangin, mga pastor, pagpapanalangin, magugulat ka. Ang iyong karamdaman sa unang panalangin, pastor, pinagaling ng mahal na Panginoon. Wala kang gastos. Ikaw pa ba ayaw maglingkod sa Diyos? Na ang iyong Diyos na pinaglingkuran, libre, walang bayad? Samantalang yung iba mga minamahal, pag tumakbo sila sa ospital, libo-libo yung gagastusin nila. Wala pang kagalingan ng kanilang karamdaman, ngunit mapalad ka na pabilang sa banal na gawain na ito. Nagkaroon kang pananampalataya na itinuro na ating beloved pastor. Mag-48 ng ating anibersaryo sa dako ng Maine, mga minamahal. Mula noon, mga 1975 hanggang sa mga oras na ito, yung mga himala na ginawa ng Diyos, hindi nagbabago. Ganot-garon pa rin. Bumabalik lang mga minamahal. Pag mayroong makaramdaman, may mga cancer, pinabagaling ng Diyos. Kaya mga inang maging matibay yung ating pananampalataya. Titignan natin mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong tingnan yung pagsubok. Pag tinignan mo kasi yung pagsubok, mawawala tayo sa ating paglilingkod. Dahil ang pagsubok, mga naggawa ng kaaway yan. Pero pag dumating man ang pagsubok, mga minamahal, isnabin mo lang, tumawag kagad sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, andito na yung pagsubok. So, unang panalangin, beloved pastor, pagsubok, cast out sa pangalan ni Jesus. Isang tiyak na bagay, ilalayo yan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ang sabi sa Diyos, mga minamahal, at ang Diyos, sabi rito, at ang Diyos ay buong biyaya na siya'y sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi pala tao ang tumawag sa atin, mga minamahal. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kamag-anak mo, kundi ang Diyos ang tumawag sa iyo upang paglingkuran siya. Kaya pa pinagaling ating makaramdaman dahil ang mahal na Panginoon pala tumawag, pumili sa atin, mga minamahal. Marami ang tinawag, ngunit kuunti ang pinili. Mapalad ka, tinawag ka na, pinili ka pala ng Diyos para magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil bakit mo masasabing magmamana ka ng buhay na walang hanggan, mga minamahal? Dahil dito pa lang, nararanasan mo ng himala.
Pinagaling ang iyong karamdaman, binago ang iyong buhay, dumating man yung pagsubok, pagtawag sumalapit, andyan ang kasagutan. Kaya manampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil pag tumawag ka mga ilahin, walang kasagutan, sa atin pa ang Diyos mo ay hindi totoo. Ngunit sa atin mga minamahal, pagtawag natin ang kasagutan ng Diyos, andyan kagad. Hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Pinanghahawakan tayo ng Diyos. Sa dami ng may mga pagsubok mga minamahal, parang hindi na nila kaya. Ngunit nang tumawag sila sa mahal na Panginoon, nagpakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon, andyan ang kasagutan. Pinapagaling sila ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi rito mga ang Diyos daw ang tumawag sa atin sa kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos na kayo'y nakapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpasakdal, magpatibay at magpalakas sa inyo. Siya pala mga minamahal. Dumating man yung mga ating kahirapan, mga pagsubok, ngunit pag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, siya rin ang magpapaksakdal, magpabanal sa atin, at magpatibay ng ating pananampalataya. Bakit? Makikita natin ang himala nagmula sa Diyos. Kasi pag di mo na nakita ang himala, mga minal, pag tumawag ka na wala na himala, hindi na pinagaling iyong karamdaman, doon ka magtaka. Anak pa ba kaya ako ng Diyos? Ano bang nagawa kong pagkukulang sa mahal na Panginoon? Bakit hindi sinasagot yung aking panalangin? Iano mo yung puso kung saan ka nagkulang sa mahal na Panginoon. Dahil doon mo makikita mga minamahal, marami pala tayong pagkukulang sa mahal na Panginoon. Pag makita ng mahal na Panginoon, na ikay nagsisi, nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, palalakasin ka ng mahal na Panginoon. Dahil bakit? Madadama mo ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Madadama mo ang presensya ng Diyos, makikita mo ang himala na ipapakita sa iyo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, mayroon din na ang kanyang pananampalataya ay nagkulang. At ang Diyos ay nagalit. Nagalit ang mahal na Panginoon sa mga apostolis, mga minamahal. Bakit? Yung pananampalataya nila nagkulang. Bakit kaya sila nagkulang, mga minamahal? Basahin po natin dito po sa aklat ng Mateo 17:20, balik sa 16 hanggang 18. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 17, kabanata 20, balik sa 16 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. 16, at siya'y dinala ko sa inyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Minsan ganun mangyayari, mga minamahal. Pag nagkulang tayo sa mahal na Panginoon, magkukulang din ating pananampalataya. Sa mga Kristiyano, nangyayari yan. Kasi may meron silang kakilala, mga minamahal, lalapit sa kanila. Dahil alam kasi nila, mga minamahal, ang taga Jesus Miracle Crusade, pag manalangin, dinidinig ng Diyos. Minsan mayroon na mga Kristiyano, mga minamahal, may kapatiran tayo. Lumapit sa kanya, sis, ipanalangin mo yung aking ano dahil may karamdaman. Dahil alam niya may pagkukulang sa mga minamahal, hindi niya ipinanalangin. Kaya ang gagawin natin man, huwag tayong magkulang sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Para dumating mga araw ng ganoon sitwasyon, mga minamahal, sa pagpanalangin mo, didinggin ka ng Diyos. Katulad nito, mga minamahal, ang mga apostolis, nagkulang sila. Kaunti yung kanilang pananampalataya. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at sinabi sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalatayang na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi mangyayari. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pag wala ka pa ng pananampalataya, mga minamahal, sabi mo na pa yun, kahit kunti lang, kasing liit ng butil ng mustasa, how much more, mga minamahal, kung ang iyong pananampalataya, kasing laki ng butil ng mais, mga minamahal. Didingin ka ng mahal na Panginoon. Sabi mga minamahal, itong bundok pwede mong palipatin.
Kaya kung makasagupa ka mang ang pananampalataya mo na ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat, mayroon mo magpa-pray over sa iyong mga minamahal. Isa lang masasabi mo mga minamahal, tawag ka sa mga Panginoon, magsisi ka mga minamahal. Sa unang panalangin, mga pastor, demonyong karamdaman, lumasya sa pangalan ni Jesus, gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Bakit mga minamahal? Dahil ang Diyos na iyong nakilala makapangyarihan sa lahat. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon sa mga apostoles, mga minamahal, dahil may pinapunta doon sa kanilang demoposes. Hindi nila mapagaling-galing mga minamahal. Sabi pa nga rito mga minamahal, at siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus. At ang demonyo ay lumabas sa kanya. At ang batay gumaling mula ng oras ng yaon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Minsan yung wala tayong pananampalataya, yung karamdaman, mga pagsubok, hindi yan mga minamahal aalis. Pagkakaunti yung pananampalataya. Pero pag ikay magbitaw ng 100% pananampalataya sa unang panalangin, mga pastor, yung karamdaman na yan, yung mga pagsubok na yan, lalayas yan sa pangalan ni Jesus. Kung minsan mga minamahal, hihina yung ating pananampalataya. Pero may gamot dyan mga minamahal, may resita ang ating beloved pastor dyan. Pag nagkulang tayo ng pananampalataya, ang sabi ng mga pastor, pag nagkulang ngayong pananampalataya, na tingin mo mga minamahal, hindi siya gagaling sa iyong panalangin, ang gagawin mo ngayon, mag-ayuno ka at manalangin. Yun ang gamot doon mga minamahal. Sa manak ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade, yun ang reseta ng ating mahal na Panginoon. Itinuro sa ating beloved pastor. Dahil sa pag-ayuno at panalangin mga minamahal, lalayas ang masamang espiritu. Karamdaman mayan mga minamahal. O demoposes man lalayas sa pangalan ni Jesus. Sabi nga ng patutuo natin, beloved kapatid, yung anak niya, mga minamahal, demoposes. Nung nabautismo sa pangalan ni Jesus, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong nakita dito, mga minamahal, na sila pinagaling sa ganong mga karamdaman, mga minamahal. Inalihan ng masamang espiritu. Ngunit nang tinanggap nila mahal na Panginoon sa unang panalangin ng mga pastor, sila'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ako lang magbasa mga minamahal, idagdag natin sa 21, anong sabi rito mga minamahal, ng ating pinakamamahal Panginoon, sa mga ibang, sabi rito mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa 21, sa 17, 21 mga minamahal, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa panalangin at pag-aayuno mga minamahal. Sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Yung masamang espiritu na yan, mga minamahal, mga inalihan ng masamang espiritu, maalis lang pala yan sa panalangin at pag-aayuno. Kung ikaw, mga minamahal, pag naghina yung pananampalataya, pumunta ka lang, mga minamahal, sa pastoral, mag-ayuno ka 3 araw, manalangin ka, mga minamahal. Dahil dito, andyan kompleto. May pagpupuri, mga minamahal. Mahaba yung pagpupuri, nakakonsentrate ka sa pag-aayuno, mga minamahal. Huwag tayo mag-ayuno mga minamahal, dala-dala natin cellphone, palagi ka nakapag-Facebook, palagi ka nakipag-chat mga minamahal, walang anointing ang ating ayuno. Paano ka nanalangin sa man? Nag-ayuno ka nga, wala kang panalangin. Dahil bakit? Nakipag-Facebook ka mga minamahal. Pag nag-ayuno tayo, mag-concentrate tayo sa mahal na Panginoon para yung mga demonyong, mga masamang espiritu na yan, mga karamdaman yung lalayasan sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, ganun ang turo ng beloved pastor. Mula pa na rin noon mga minamahal. Nag-fasting nga. Nag-fasting ako 3 days. Pero panay naman nakababa doon sa cellphone mga minamahal. Panay, nag-ayuno nga. Nakapag-chat pa mga minamahal. Nakapag-comment pa mga doon sa Facebook. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Ang totoong mga minamahal, ang sabi ng mahal na pastor mga minamahal, pag ikay mag-ayuno ka at manalangin, mag-concentrate ka, bitawan mo yung cellphone, patayin mo yung cellphone mga minamahal. Yung 3 araw na yan, problema, pagsubok, titibay ay yung pananampalataya, manatili ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Yung lahat ng problema, karamdaman, pagagalingin niya ng mahal na Panginoon. Kaya natapos na yung ayuno mga minamahal. Brad, hindi pa rin pinagaling. Paano ka papagalingin? Hindi naman ka nag-concentrate sa mahal na Panginoon, nag-concentrate ka sa kakachat, mga minamahal. Sa kakakomment, mga minamahal. Itinuro ng ating beloved pastor, mula pa yan noon, mga minamahal. Pag nag-ayuno tayo, nagka-concentrate tayo sa mahal na Panginoon. Kaya dati sa dako ng Maynila, mga minamahal, pinapatiwan nila yung cellphone, pinapatago talaga. Para hindi makadisturbo. Kaya ang pag-aayuno, mga minamahal, nandito ka, nag-ayuno ka, pumunta ka ng
purihan, nakipagpuri ka sa mahal na Panginoon. Hindi yung nag-ayuno ka mga minamahal, natapos na lang yung puri, nandun pa rin, nakagulong-gulong ka pa rin sa kama mga minamahal. Nagpanaghawak ng cellphone, hindi ka kalalugdan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon mga minamahal. Ito pinapaunawa sa atin. Para bakit mga minamahal? Dahil mag-iingat daw tayo, magpalakas tayo sa ating pananampalataya. Pinag-iingat dahil ang diablo tuso. Gagamitin ang mga gadget na yan, mga minamahal, para tayo malayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Para sa oras na tumawa ka sa mahal na Panginoon, hindi ka didinggin ng Diyos. Bakit? Sasabihin mo, bakit ako dininig? Nag-ayuno naman ako. Dahil nagkulang ka pala sa panalangin. Nakapag-ayuno ka, kulang ka sa panalangin. Yung karamdaman, yung mga problema, hindi ilaya sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang gagawin natin, maging matibay tayo sa ating pananampalataya, mga minamahal. Huwag tayong makilos, mga minamahal. Tumingin lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin dito sa aklat ng unang Korinto 15:58. Amen. Ito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, talataya 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi rito, mga minamahal? Anong dapat ating gawin? Para manatiling matibay yung ating pananampalataya, mga minamahal. Ang sabi rito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong manggawa sa Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Paano malaging sumasagana tayo sa gawa ng Panginoon, mga minamahal? Palagi tayong dumadalo. Palagi natin nadama ang presensya ng Diyos. Mamuhay tayo na may kabanalan, mga minamahal. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Magtapat ka sa mahal na Panginoon. Magtapat ka sa pagbibigay. Bakit yung pagtatapat mo, mga minamahal? Hindi yan para sa amin. Para sa mahal na Panginoon, para ikalalago ng kanyang banal na gawain, mga minamahal. Habang nagtatapat ka, mga minamahal, lalo kang sumasagana sa gawa ng Panginoon man. Ayun ang magawa, mga minamahal. Hindi ka makilos. Dumating man ang pagsubok, matibay ka. Mga minamahal, panatag ka. Bakit? Ang Diyos, mga minamahal, tinatawagan mo, mga minamahal, kapangyarihan sa lahat. Bakit? Sinunod mong kalooban ng Diyos. Sabi rito, mga minamahal, napakasimple lang pala. Kaya mga kapatid, minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, at laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ito yung gawa ng Diyos, mga minamahal, ating ginagawa. Pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag sa bahay tayo, mga minamahal, bago ka mag-aral, pumasok na yung pag-aaral, ano mang alis ng pag-aaral, mga minamahal, alas 6, alis ka. O ano ba naman yung 4:30, mga minamahal, kahit isang oras, hanggang 4:30, hanggang 5:30, magpuri ka sa mahal na Panginoon. Kung nagtatrabaho ka naman, magpuri ka kahit isang oras, mga minamahal. Lagi kang sumasagana, pag-iingatan ka ng mahal na Panginoon. Ito yung magawa, mga minamahal, na mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon. Magtapat ka sa iyong ikasamput bagit manghandog, mamuhay ka na may kabanalan, mga minamahal. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Magugulat ka, mga minamahal, maging matibay yung pananampalataya. Magugulat ka, bakit ako pinagpala ng mahal na Panginoon? Dahil habulin ka ng pagpapala ng Diyos. Hindi ka na maghanap ng trabaho, ang trabaho maghanap sa iyo. Marami ng kapatiran nagpatutuo niyan, mga minamahal. Dating walang-wala sila. Ngunit nung sumunod sila sa kalooban ng Diyos, gumawa silang mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung pagpapala, palagi humahabol sa kanila. Dating wala silang sasakyan, nagkaroon silang sasakyan. Makita mo ngayon dito, mga minamahal, yung parkingan natin. Dati walang sasakyan, mga minamahal. Motor, tricycle lang na kagang-kagang dyan. Pero ngayon, dahil matapat ang mga Kristiyano, ngayon ang sasakyan, ang dami na, wala na nga maparkingan. Bakit? Totoo yung Diyos na nangako. Yung iba, sabi pa nga niya, hindi ko pinangarap, Brad, na magkaroon ng sasakyan sa hinagap. Pero nagulat ako, pagtapat ka pala sa mahal na Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya sa ating pananampalataya, mga minamahal, may pagpapala na kaakibat. At hindi lang yun, mga minamahal. Pag may takot tayo sa Diyos, kailangan yung takot andyan. May pananampalataya ka, wala ka naman takot sa Diyos, mga minamahal. Hindi ka takot na hindi ka sasamba. Matakot ka, mga minamahal. Inaalala mo palagi, ang Diyos pala nakatingin sa akin. Hindi ako natakot sa preacher, hindi ako natakot sa kapatiran. Hindi mas nakakita sa akin. Ngunit ang Diyos, hayag sa kanyang paningin. Mga minamahal, lahat nating gawa, hayag sa ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng patutuo, mga minamahal? Sa dako ng Maynila. Yung bata, mga minamahal, galing sa paaralan, ha?
Galing siya sa paaralan. Pagdating sa bahay, pagod siya. Ibinitawan niya ang kanyang bag, mga minamahal. Gising siya, hindi siya tulog. Sabi ng anghel sa kanya, dadalhin kita sa langit. Ayaw nung bata. Pero nagulat sa mga minamahal. Maya-maya, in this twinkling of the eyes, mga minamahal, isang kislap lang, nandun na siya sa langit. Ipinakita niya ang langit, mga minamahal. Una niya nakita. Anong una niya nakita? Yung ilog doon, yung tubig doon, parang kristal. Sabi ng anghel, siya hawakan mo. Nung hinawakan niya, mga minamahal, talagang puting-puti yung tubig, hindi talaga, mga minamahal, maano yung tubig, puting-puti, parang kristal. Di lumakad naman sila, mga minamahal. Ang nakita niya doon, yung puno ng buhay, na may 12 prutas. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, gusto mong kumain yan? Kunin mo. At ang prutas doon, mga hindi yung maliit, naggaganong kapipitas, 2 kamay, magpitas ka mga dahil sa lalaki, para ang bola kalaki ng basketball, mga minamahal. Nagulat ang bata nung pinitas niya yung prutas, bigla namang may tumubo. Ganun pala ang fruit of life, mga minamahal. Hindi tayo magugutom sa langit. At hindi lang yon, lumakad pa rin sila, mga minamahal. Pagdating sa unahan, may nakita sila, mga minamahal, yung mansyon na maliwanag. Mga mansyon maliwanag doon, mga minamahal. Sabi ng anghel sa kanya, basahin mo kaninong pangalan nakalagay. Dearly beloved Pastor Willie Stad Almeida. Ang liwanag daw, mga minamahal. At hindi lang yun, mga minamahal. Habang naglalakad sila, may nakita silang aklat. Sabi ng malapan, ito yung aklat. Aklat ng Jesus Miracle Crusade. Habang nabautismuhan ka pa lamang, minahal, sa pangalan ni Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade, may nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya pala pa nag-pray yung ating mga beloved ordained preacher, isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ang taga Jesus Miracle Crusade, may sarili tayong aklat. Nabasa ng bata, Jesus Miracle Crusade. Nung binuksan ng bata, mga minamahal, nakita niya doon, bakit may maliwanag itong pangalan? Sabi niya, yun yung palaging nagdumadalo sa banal na gawain, na mainit naglilingkod sa mahal na Panginoon. Malapay itong paanong na mahal na Panginoon, yun yung nanghihina, ayaw na sumamba. Malapay itong nabura na, yun yung tumalikod, ayaw nilang kaligtasan, buburahin din ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Isipin yung mga minamahal, mapabilang ka sa banal na gawain na itong mga minamahal, yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Pero huwag mong gawin, mga minamahal, na yung pangalan mo na lumiliwanag ay mawawala. Lumayas ka, alis ka sa paglingkod mo sa mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, dito, totoo ang Diyos na ating nakilala. May kanlungan tayo sa mahal na Panginoon. Matakot tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit? Yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi ng bata, hindi siya yun vision, hindi siya natulog, hindi siya na naginip. Pinatotoo ng bata, mga minamahal, ganun sa langit. Na ang taga Jesus Miracle Crusade ay may sariling aklat. Tayo pala number 1, mga minamahal, may aklat tayo sa aklat ng buhay. Kaya, ito yung magpapatibay na ating pananampalataya. Yung mapatutuunan, kung hindi ka dumalo, makakinig ka ng patutuunan, hindi. Hindi mo malalaman na ang ating pang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, narinig natin, lalong tutibay, manatili tayo sa matibay na pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng ating beloved pastor, mga minamahal. Kaya walang kalugihan yung ating paglilingkod. Dito, mga minamahal, alam natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Huling talata natin, maganda ating manugtog at maawit, mga minamahal, dito sa Kawikaan 14:26. Amen. Last verse, aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 14, talataya 26. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, kailangan may takot tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan 14:26, mga minamahal, ang sabi rito, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala. Pag may takot tayo sa mga Panginoon, may tiwala ka sa Diyos, mga minamahal, na huwag ka magkasala sa mahal na Panginoon. Dahil ang ganti sa iyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magkakaroon ka ng dakong kanlungan. Magkakaroon tayo, mga minamahal, doon sa dakong iyon, mga minamahal, doon tayo magpahingalay. Wala ng kahirapan, wala ng pagsubok, mga minamahal. Dito pa lang sa lupa, mga minamahal, ang sabi ng iba, napabilang sila sa banal na gawain na ito, parang langit na. Bakit? Karamdaman nila, problema nila, inayos ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating gagawin, mga minamahal, patibayin natin pananampalataya. Panghawakan natin pananampalataya, huwag natin bitawan.
Dahil minsan, mga minamahal, dahil sa ating kahinaan, mga minamahal, ngunit mahina man tayo, pag tumawag ka sa Diyos, palalakasin ka ng mahal na Panginoon. Kaya yung iba, mga minamahal, pag nanghihina sila, mga minamahal, ang gagawin nila, dumalo ng dumalo. Bakit? Pag nadama nilang presensya ng Diyos, nagugulat sila, mga minamahal, para silang bagong silang mga minamahal. Para silang agila, pinapalakas ang kanilang mapakpak, mga minamahal. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos nagpapalakas, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Pag nadadama natin mga kailangan sa ating pagsamba, huwag nating sayangin na hindi madama ang presensya ng Diyos. Pag dumating ng presensya ng Diyos, hingin mo, mahal na Panginoon, ipadamos mo sa akin, patibayin mo aking pananampalataya. Kaya mga minamahal, ang gagawin natin, habang inaawitan natin, mahal na Panginoon, bulay-bulayin natin gaano siya kabuti sa atin, mga minamahal. Gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Minsan nanghihina ang ating pananampalataya, ngunit pag tayo tumawag sa mahal na Panginoon, andan ang Diyos, mga minamahal. Awitin natin, ako'y hawakan mo, mahal na Panginoon. At sabi ko, maglilingkod Minsan magsabi tayo, maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. sa ngalan mo. Minsan may pangako tayo sa Diyos. Pangako Ngunit hindi natin natutupad, mga minamahal. Dahil sabi, mahina nga tayo, mga ngunit patibayin tayo, palakasin tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga lumalakas yung ating pananampalataya. Minsan manlamig ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsan nagtitiwala tayo sa ating sarili, mga minamahal, na wala pala tayong kakayahan. Ngunit sa kamay ng mahal na Panginoon, doon tayo nalakas, mga minamahal. Nalakas ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Tulungan mo kami, mahal
minamahal, tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na sa ating kalagitnaan, mga minamahal, ilingin natin sa ating mahal na Panginoon na matiling matibay ang ating pananampalataya, panghawakan tayo na ating mahal na Panginoon. Ano mga problema nating karamdaman, itulog natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo manalangin po na kilang mapagpala naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, magandang gabi sa iyo sa unang panalangin namin, beloved Pastor Willis Almeida, the prophet of our loving God. Mahal na Panginoon, ang iyong mga anak dito sa dako ng Sambuanga, mahal na Panginoon. Nanikluhod sa iyong manalarapan, mahal na Panginoon. Paghawakan mo kami, patibayin mo aming pananampalataya, patatagin mo, mahal na Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, kayo makimatayo sa iyong habalan harapan. Ilayo mo kami sa mga problema, karamdaman, mahal na Panginoon. Ano mga karamdaman naming bilabid kapatid, mga problema, pawiin mo sa malang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Lalo na, mahal na Panginoon, sa iyong 48 year na anibersaryo, mahal na Panginoon. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, patuloy ka naghimala sa amin. Panghawakan mo kami. Ito aming sabot na langin. Sa matamis mo rin ang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, ipatong kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman. Ang kanan sa ulo, kung problema, dalawang kamay itaas, mga minamahal, sa ating mga live webcast viewer, kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman, ang kanan sa inyong mga gadget. Isipin po natin ating beloved pastor ang naglihan sa atin. Hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo manalangin. Opo, dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, sa unang panalangin ng beloved pastor with Estado Almeida, the interim prophet of loving God, lahat ng uri ng karamdaman, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pagka-paralyzed, kidney trouble, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tayo tumalo ng 3 beses. Mga minamahal, wala pa rin langan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Sa ating bisita, mapalad po kayo na nandito kayo, mga minamahal. Kayo pinili ng mahal na Panginoon. Ang Diyos nagdala sa inyo dito. Hindi tao ang nagdala sa inyo. Ginamit lang silang instrumento ng ating mahal na Panginoon para kayo'y magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan, 4 ang reglamento ng kaligtasan para magkaroon tayo, mga minamahal, passport papuntang langit. Unang-una, pananampalataya, mga minamahal. Pangalawa, yung makadiyos na pagsisisi. Pag pagsisihan natin ating mga kasalanan, mula na tayong bata hanggang sa mga oras na ito, hindi na natin siya balikan, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, yung tinatawag, mga minamahal, na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon para mapatawad yung ating mga kasalanan. Kung may makaramdaman kayo, mga minamahal, may problema kayo, pag nabautismuan kayo sa pangalan ni Jesus, yung karamdaman, problema ninyo, maiiwan doon sa tubig at magiging bagong nilalang kayo. Kaya tinatawag kayong born again. Pagkatapos ng pang-4, mga minamahal, yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na ang magbibigay niyan sa iyong pagpatuloy na pagbabalik. Yung maramdaman mo, iyak ka sa mahal na Panginoon, yun ang bautismo sa Espiritu Santo. Pag may Espiritu Santo ka na ng Diyos, magugulat ka. Pag manalangin ka, didinggin ka na ng mahal na Panginoon. Ano sasabihin na yung mga labi sa pangalan ni Jesus? Mangyayari. Bakit? Ang Diyos ay nasa iyong puso na mga minamahal. Bakit magbautismo? Dahil sabi ng banal na kasulatan sa Acts 2:38, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan magbautismo lahat para ipatawad ang kanilang makasalanan. Dahil mga pari noon, mga minamahal, nagtanong sila kay Apostol Juan, paano daw mapatawad ang kanilang makasalanan? Kaya ang sabi ng Apostol Pedro, mga minamahal, nagtanong sila kay Apostol Pedro, sabi ng Apostol Pedro dito sa Acts 2:38, mga minamahal, ito ang sagot ni Apostol Pedro at sinabi sa kanila ni Pedro, managsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag kang umuwi na hindi kayo mabautismahan. Libre yun, walang bayad, hindi mababasa yung inyong mga damit. Mayroon tayong rob, mga minamahal. Libre yun, walang bayad.
At higit pa doon, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. At yung pangalan nyo, isusulat ng mahal na Panginoon doon sa aklat ng buhay. Yun ang pinaka-importante doon. Ano man mangyari na sa limutan ito, tatawag ka sa Diyos, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Ang gagawin natin, sunod kayo sa panalangin. Itaas yung dalawang kamay. Sundin yung panalangin. Sabihin niyo, opo, dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita na kinapakinggan sa mga oras na ito. Nagkaroon ako ng pananampalataya, mahal na Panginoon. Patawarin mo ako mula ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, mahal na Panginoon. Linisin mo aking puso na marumi sa kasalanan, mahal na Panginoon. Gawin mo akong tunay na anak at Diyos ka na sa aking buhay, mahal na Panginoon. Panghawakan mo ako hanggang sa iyong pagbabalik. Ito aking samot dalangin sa matamis. Maraming pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal tayo, ipanalangin natin, ipag-pray natin ating beloved bagong kapatid, mga minamahal. Opo, dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa bagong kaluluwa na lumalapit sa iyo, sa tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bigyan mo siya ng pananampalataya, mahal na Panginoon. Patawarin mo siya, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng kaniyang pamilya, mahal na Panginoon. Gawin mo siyang tunay na anak at Diyos at hari ng kaniyang buhay. Panghawakan mo siya, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Ito aming samot dalangin sa matamis para ang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, pwede na siya makaupo, mga minamahal. Huwag siyang umuwi na hindi siya mabautisman, mga minamahal. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo tuloy na sa ating mga announcement. Bago tayo sa ating announcement, mga minamahal, kukuha muna tayo ng special love offering. At ito yung mga minamahal, ako na lang mag-pray mga minamahal sa ating special love offering. Opo, dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon, dito po kami, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng special love offering, mahal na Panginoon. Pagpalain mong lahat na matapat, nagbibigay ng kanilang special love offering sa wala nang maibigay dahil sa kawalan ng mga na Panginoon. Bigyan mo sa special ng pagkakitaan, trabaho o negosyo upang sa sunod na bahagi, sila may makapagbigay, mahal na Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis. Maprayang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga announcement, mga minamahal, mayroong announcement tayo mga na pwede ang mga kapatiran, huwag po doon sa Toyota, mga minamahal, huwag kayo sa Toyota kahit hindi makadaan doon. Tatawag kayo mga minamahal, doon tayo sa dako ng Lumbangan. Mga minamahal, doon tayo ha, mga minamahal, yung bumabiyahe sa araw ng linggo, doon tayo. Dahil yung Toyota, hindi pa natin hindi madadaanan, mga minamahal. Tagalang bangka doon. Talagang mahirapan kayo, doble ang pamasahe. Doon tayo, mga minamahal, sa dako ng papasok doon sa Lumbangan, mga minamahal. Doon tayo mag-antay sa araw ng Sunday, mga minamahal. Sa lahat ng nagko-commute, mga minamahal, doon, dahil doon mag-antay yung sasakyan, ha? Mga minamahal, yung po ating mga at mga minamahal, practice po, mga minamahal, ang beloved youth choir 10 a.m., mga minamahal, up to 12, mga minamahal. Beloved Finest, 1 p.m. to 5 p.m. Bukas to, mga minamahal, practice nila. Bukas, mga minamahal, Sabado, mga minamahal, sa ating mga beloved youth choir 10 a.m. to 12. At ang Finest, mga minamahal, beloved Finest choir, 1 p.m. to 5 p.m. mga minamahal, with choral group, practice din po. Pati ating mga instrumentalist, di naman pwede mag-practice walang instrumentalist, mga minamahal. Kasali nga ating instrumentalist, mga Lobin next Friday may gawain na po sa Ayala. Mga minamahal, dininig yung panalangin ng mga taga-Ayala dahil yung iba hindi nakakadalo. Sa next Friday, loobin, mayroon ng gawain doon, mga minamahal. Kaya pag nakita, hindi na nyo nakita ang taga-Ayala dito, nandoon na sila, mga minamahal. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil sila yung iba din, mga minamahal, gusto na lang yan dumalo, ngunit mahirapan sila, walang sasakyan. Ngunit mapalad, mga minamahal, dahil sa kanilang mga panalangin din man, at sa unang panalangin mga pastor, dininig yung kanilang panalangin. Kaya pinagpala tayo, mga minamahal. At sa pumunta lang sila dito, mga minamahal, pero sa February 19, dito po sila. February 19, mga dito, kadali. Dahil church anniversary, mga minamahal, iisa tayo, taga-Ayala, dito sila, mga minamahal, at Holy Supper, dito din sila, mga minamahal. Tuwing Biyernes, may gawain sila doon, at Sabado, 3 linggo, mga minamahal sa isang buwan, pero pag Holy Supper, dito sila. Mga minamahal, palakpakan natin, mahal Panginoon, pinagpala ang taga-Ayala, lahat naman tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga bilabid na kapatiran na hindi nagsasawa, mga minamahal, na hindi sila nagsasawang sumuporta sa ika-improve na ating banal na gawain, mga minamahal, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya, lumapit lang kayo dating bilabid information. Marami tayong pangangailangan, marami, mga minamahal, para sa improvement natin dito.
Pag sobra yung pagpapala, lapit kayo doon. Pag wala naman, mag-pray kayo na may gagamitin ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Huwag mag-absent, mga minamahal, sa araw ng linggo, mga minamahal. Imbis mag-absent, magdala tayo ng mga kaluluwa, mga minamahal. Yung sabi ng bilabid, bilin palagi ng bilabid, mahal na pastor, huwag mag-absent, mga minamahal. Dahil bakit? Dito natin tatagpuin. Di tao ang kinatagpo natin ito, ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At wala tayong dagdag na announcement, mga minamahal. Lahat ay tayong tumayo, mga minamahal, para sa ating closing prayer. At ito ay panalangin ating beloved preacher, Albilia. Amen. Praise the Lord. Tayo manalangin mga kapatid sa ating samantalang pagpapalali. Ama namin banal sa langit na pagpalang Ama, sa iyong mga kamadayang pangalan, Lord, sa walang Kristo, banal na anak namin tagtas. Lord, kami magpasalamat tulang hanggan katapusang pagpasalamat sa tagumpay sa banal na gawain sa gabing ito. Maraming salamat, Lord. Dinala mo kami rito, pinagkaisa, pinagtipon-tipon upang sambahin, purihin, paglingkuran, puranglan, dadakilain, luwalhatiin, pasalamatan. Ngayong banal na pangalan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, Lord. Salamat sa pinagaling mo karamdaman. Salamat, Lord, sa iyong banal na presensya. Higit sa lahat sa iyong banal na salita, nagbigay ng kalakasan sa aming panampalataya sa iyo. Pasalamatan ka namin, Lord, walang hanggan, walang katapusan, walang sawang magpasalamat, Lord. Salamat, Lord, at balik mo kami rito sa araw ng aming panambahan, midweek service, Friday service, kagaya ngayon, at general worship sa araw ng linggo. Upang muli naming sambahin, purihin, paglingkuran, parangalan, dadakilain, walhatiin. Pasalamatan yung banal na pangalan sa Espiritu at katotohanan, sa panguna pa rin at pagpasalamat ng aming magulang sa Wilde Estrada Almeida. In Jesus' name, Amen. Maglamanuhan tayo, mga minamahal. Pag malaman.